Magwuwudu ka isang tabo. Pumasok ang isang bagay na ininom niya. Nakita mo ngayon, najis ba ang laway niya? Pwede pa ba itong tubig ko o hindi? Yan ang pag-aaralan natin. Di ba ito? Ang una ay ang pinag-inuman ng isang tao. Muslim, kafir, sabihin hindi mananampalataya, siya man ay junub, o sino pa man siya, basta tao. Ang sino mang nakainom ng tubig, kahit hindi siya Muslim o Muslim pa siya o junub pa siya, nakipagtali sa isang marumigang malaking karumihan, ay ang tubig ay pwede pa natin gamitin. Pwede pa. Ang laway ng tao ay hindi najis. Tandaan niyo po yan. Papaano yung mga kubar? Walang problema. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga espiya ng mga kalaban, espiya at kanyang mga iba pang kaaway ay nagpunta sa masjid sa Madinah kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga delegasyon. Sila ay humawak sa mga pinggan, plato at baso ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hugasan nila. Doon sila uminom, pinainom ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doon din sila uminom na hindi pinahugas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi naging marumi ang mga baso. So, ibig sabihin mga brother and sister, kapag uminom ang isang tao, bata man, matanda, maliit, hindi Muslim, ininom niya, pag-udo natin yun, walang problema. Pag-udo natin, hindi siya naging marumi. Hindi najis ang laway natin, kahit na ang sinumang tao. Yan ang una. Ang sinumang tao na kainom ng tubig, pwede pa po natin gamitin. Walang problema. Pangalawa, lahat ng hayop na pwede natin kainin. Lahat ng hayop na pwede natin kainin. Ano bang kainin dito? Ay pwede natin ipag-udo. Sapagkat ang lahat ng hayop na pwede natin kainin ay hindi marumi ang lawan. Tulad sa binitawan mo ang tabo mo. Magwuwudo ka, magsasala ka. Pag talikod mo sandali, nakita mo ang kambing umiinom doon. Siyempre, dumidila yun. Laway niya yun. Dinidilaan niya yung pagwudo mo. O kaya tupa. So nakita mo yung mga ganyan. O pwede pa ba? Hindi. O pwede pa dahil pwede natin kainin yung kambing. Pwede natin kainin yung tupa. Lahat ng pwede natin kainin na umiinom siya doon sa pagwuduan natin, walang problema sapagkat po ang laway nila ay malinis. Yan ang pangalawa. Tao, allowed, pwede tayo magbuto natin kay kininom niya. Pangalawa, lahat ng hayop na kinakain natin, kahit na dilaan niya ng dilaan yun, walang problema. Pangbuto natin. Pangatlo, bagamat ito ay bawal sa atin, di ba bawal po sa atin yung matutulis na puko, mga agila, mga lawin, kumakanandaragit sila ng mga sisiw upang kainin? Bawal po yun, di ba? Pero kahit na ito ay bawal sa atin, kapag sila ay nakainom ng tubig, ano bang ibon? Ano bang hayop? Ibon na lumilipad. Ang kanilang laway po ay hindi marumi. Allowed pa rin tayong pangbuto natin kahit bawal ang agila, ang lawin, dahil mandaragit sila, haram sa ating kainin po, bawal kainin yan. Ha? Pero hindi ibig sabihin kapag ininom nila yung tubig natin ay marumi. Allowed pa po. Mga donkey, mga bola, hanggang nila. Walang problema. Pwede pa rin natin ipag-wudo ang tubig na yan. Okay? Pwede pa po. Panglima, ang pusa. Ang dinilaan ng tubig ng pusa, pwede natin pangwudo? Ang pusa, bawal sa ating kainin. Ngunit kapag dinilaan niya ang tubig, pwede ba natin pangwudo? Pwede. Pwede po. Ang tubig, ang laway ng pusa ay hindi najis, bagamat ito ay bawal din kainin sa atin. Minsan si Katada, kadalaan. Si Kabsa, nakita niya ang kanyang tsuin, na binigyan niya, kung saan kumakain o umiinom si Katada, binigyan niya tubig. Lumapit ang pusa, kinabayaan ni Katada na uminom. So na maubos ang tubig, binigyan pa ni Katada upang maging sapat ang pag-inom ng pusa. At saka uminom dito si Katada. Nagulat ngayon ang kanyang pamangkin na babae si Kabsa. Sabi niya, nagulat ka, sabi ni Katada, no? Sabi niya, oh, Joey, nagulat ako, bakit ganun? Bawal yan, bakit mo ininom, ginamit yung pinag-inuman niya? Sabi niya, ang sumulang Allah ay nagsabi, ang laway ng pusa ay malinis. At pwede kayong mag-alaga ng pusa. Pwede nyo alagaan ng pusa. So, nakaapat na tayo. Pusa, malinis. Pangahayop na lumilipad, pag ininom yung tubig, malinis. Ang mga lalaki at babae, ano man siya, Muslim malinis. Malinis at lahat ng hayop na hindi na nakakain natin, malinis po ang tubig, kahit dinidilaan na. Panglima, bawal ito. Ang baboy at aso. Kapag ito ang nakadila sa tubig na pagbubuduhan natin, kahit na isang timba, kahit na hindi nagkamoy, nagkalasa,
at nagkakulay, nakita natin dinilaan ng aso, gaano ba karumi ang aso? 7 times mong huhugasan ng plato pag dinilaan niya. Ang una ay lupa. Ganyan sinakarumi. Ang baboy lalo siyang marumi. So, kapag baboy at aso ang nakadila, itapon na po natin ang tubig na yan. Hindi na siya pwede. Yun lang ang bawal. Okay? Okay? Pusa, okay lang. Tao, okay lang. Hayop, bawal man o hindi, okay lang. Lahat na nakakain natin hayop, dinilaan tubig, okay lang. Baboy, aso, wow. Malinaw po. Punta tayo sa najis, marumi. Alam natin mga brother and sister, kapag tayo nagsasala, may dalawa tayong nililinis. Nililinis natin ang loob, nililinis natin ang labas. Anong nililinis natin sa panloob? Sige, ano po ang nililinis natin? Ang ating kasalanan. Di ba? Magsasala tayo para linisin natin ang ating mali. Panlabas. May dalawa tayong nililinis sa panlabas. Taharatul hadat, taharatul khabat. Ang taharatul hadat, kapag na-break tayo sa wudu, mag-uudo tayo ulit. Alam na natin yung tubig ngayon, ha? Pero mag-uudo ka ulit. Ang taharatul khabat, yaong najis. Tanggalin mo sa katawan mo yung maruming nakapit sa iyo. Ano like example? Nalagyan ka ng, anong najis alam nyo? Dugo na umagos, yung kinatay mo. Umagos yung dugo. Marumi ka ngayon. Kailangan mo munang tanggalin yan. Sa damit man, sa ating kamay, o sa ating pagsasalahan. Taharatul khabat. Pagkatapos mo magudo, mayroon ka pang lilinisin sa yung mga maruruming kumapit sa iyo. Maruruming kumapit sa iyo sa Arabic, najas sa najis, tanggalin po natin. Bagamat mayroong turo sa Islam na ang sala ng isang marumi, may marumi siya, hindi tanggap. Pero ang pinaka-correct, tanggap, ngunit may parusa ka sa libingan kapag namatay ka. Tanggap po ang sala, ngunit may ginawa kang mali, mas mainam tanggalin talaga yan. May ginawa kang mali, dalawa pong opinion, ang isa hindi tanggap. Papaano po kung ang tama hindi tanggap? So mas mainam pong ligtas na linisin natin. Ngunit sa isang opinion, mas malakas, tanggap, ngunit mayroon kang nagawang mali. Alam mo, mayroon kang marumi, hindi mo tinanggal. Pag namatay kang ganyan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa libingan pa lang paparusahan ka na doon. Pag tayo ay namatay. So tatanggalin po natin muna yung marumi. Alam na po natin ang tubig na gagamitin ngayon. Yung mga tira, alam na po natin. Of course, bago tayo magsala, wala kaya akong marumi sa katawan? Diba? Ano po lahat ang mga maruruming yan? Una, ang unang marumi sa atin ay ang patay na hayop. Huwag mo sabihin manok, allowed sa atin ng manok. Pag kinawakan mo ang patay na manok na hindi nakatay, ito ay marumi. Najis na pag kinawakan mo yan. Patay yan. Kapag ang isang kinakain natin na limbawa o hindi kinakain, hindi siya nakatay. Like for example, manok, bibi, namatay siya. Sinipon siya at namatay siya. Kapag ginawakan mo ito, upang itapon o ilibing, najis ang kamay mo. Kailangan mong banlawan ito. Pero pwede natin kainin yun. Kung tutusin, kinakain natin ng namatay, ngunit hindi siya nakatay. Namatay siya. Marumi po ito. Nakuha niyo po. Kahit kambing pa, kahit tupa, kahit bibi, kung ito ay namatay at tinawakan mo, marumi na po ang kamay mo. Najis na. Kapag nagsala ka ng ganyan, either na hindi matanggap sa lamo o matanggap man, may parusa ka sa impyerno pag namatay ka na hindi ka nakahingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ginawakan natin ang isang ililibing, bagamat ito ay halal sa atin, pag sumikapan po natin magugas ng kamay, sapagkat kumapit po ang dumi sa atin, mga kamay. O kung mainam, may sapin po tayo, tsaka natin itapon o ilibing na may sapin, wala tayong najis, sapagkat mayroon tayong nakaharang tulad ng one piece o anumang basaan na nakaharang. Okay? Marami po siya. Ang lahat ng mga hindi umaagos ng dugo ay walang marumi. Ano po yung mga hindi umaagos ng dugo? Ang lamok po ba umaagos ng dugo? Kapag kinatay natin, aagos kaya yan? Hindi naman natin makakatay siguro yan. So ibig po sabihin kahit magsala tayo, kahit nagdugo siya, walang problema. Sapagkat walang najis sa anumang mga bagay na hindi umaagos ang dugo pag kinatay mo. Langaw, mga bubuyog, hindi umaagos ang dugo niyan.
So, pwede natin patayin habang nagsasala o kahit hindi nagsasala, napatayin natin kahit hindi natin siya naugasan ay patuloy lang ang ating sala. Sapagkat ang lahat ng mga insekto na hindi umaagos ang dugo ay hindi marumi ang kanilang mga dugo. Nakuha niyo po. Lahat ng insekto na hindi umaagos ang dugo, malinis po sila kahit na umagos ang dugo sa ating mga balat at damit. Okay? Nakaisa na po tayo ng G, dalawa na po. Yung una, kahit na kinakain natin karne, kung patay na, marunong dito. Dito. Pag ginawakan ko to, dahil nawakan ito, hindi nakatay, najis ako, kailan mabugas ako. Pangalawa, lahat ng insekto na hindi umaagos ang kanyang dugo, pag kinatay natin, hindi aagos ang dugo, di ba? Pag kinatay natin manok, aagos. Sa lamok, mga butiki, mga bubuyog, mga langaw, hindi po umaagos ang mga dugo niya. So, ano bang hindi umaagos? Kung doubt tayo, kung ang butiki, doubt ka. Mayroong butiking, Debra, pag kinatay ko ito, maaaring umaagos. Ay, doubt ka, iwasan mo, magbutas ka. Ngunit kung hindi ka doubt, na hindi umaagos ang dugo niya, hindi ka najis, hindi ka marumi, walang problema, makapagsala ka, walang ugas-ugas sa damit, para sa balat o sa lugar ng salaan, okay na. Sapagkat alam po natin hindi umaagos ang mga dugo ng mga ito. Tulad ng lamok, napatay mo, nagsala ka, Allahu Akbar. Dumako ang lamok, dumugo, andun lang, very good. Bakit? Hindi naman umaagos ang dugo ng lamok, kaya hindi siya marumi. Ang marumi lang, ayaw umaagos ang dugo mamaya, siya lang. Dalawa na po yan. Ang pangatlo na hindi marumi, kahit hindi nakatay ang isang namatay, tulad ng halimbawa namatay ang kambing, hindi siya nakatay, pwede niyong kunin ang kanyang ngipin, ang kanyang balat, ang kanyang balahibo, ang kanyang mga kuko. Ang lahat pong ito ay malilinis. Ang balat, ibilad nyo lang, alhamdulillah, kanin, wala nang problema, malinis na. Magamit nyo, inumin ng tubig. Diba sa panahon noon, makikita nyo yung mga bag nila, may mga tubig. Balat po ng mga hayop yun. Binabalatan nila mga hayop, tapos gagawin nila ng lalagyan yun, gagawin ng bag. Kasigib sila. Balat po ng hayop yung iniinom-inom nilang gano'n. So, ang panlinis sa mga balat ng hayop, kahit na hindi siya nakatay, namatay siya, kunin natin, ibinadlan po natin. Panglawa natin, tapos binad natin. Anong proof? Anong proof dyan? Si Maymuna ay binigyan ng kambing. Namatay ang kanyang kambing nang walang katay. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't hindi mo kunin yung balat para magamit mong Panginoon? Sabi niya, Rasulullah, hindi nakatay, namatay. Ang ipinagbabawal lang ay kainin ang kanyang karne. So, pwede natin gamitin po yun. Hindi marami. Pero hindi natin pwedeng kainin dahil patay na po yun. Bawal sa Islam ang patay na kainin natin, na hindi nakatay po. Pwede lang gamitin doon yung mga balat, balahibo, mga buto, mga buko, o ano gusto natin kunin doon, huwag lang ang karne. Alam Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tatlo na, hindi marumi ang lahat ng parte na ipinagbabawal sa allowed sa ating kainin, na kunin natin, huwag lang natin kainin karne. Pero kung gusto natin pakinabangan ng balahibo, mayroon balahibo. Ang brass ay balahibo ng baboy. Yung brass ng pintura, balahibo po ng baboy yun. Pero mamaya balikan natin kung pwede naman yung sa balahibo ng baboy. Okay. So, ang next na marumi, tandaan niyo po yung marumi niyan, importante po yan, nililinis natin. Okay? Ang patay na hayop, marumi yan. Pag nahawakan. O latak sa ating mga damit, nasagi natin, marumi yan. Pangalawa, yung hindi humahagos na dugo, wala, hindi siya marumi. Pangatlo, yung namatay na hayop, alam natin kainin. Kunin natin ang kailangan natin doon, maliban sa karne, hindi kakainin, walang problema. Hindi siya marumi kahit mahawakan natin yun. Okay? Banlawan natin. Ibig sabihin, pag kinuha mo yun, banlawan mo po. Sa susunod, hindi na siya marumi. Okay? Pwede na natin gamitin pang-supply. Yung mga ribs noon, yung ribs ng hayop, kinukuha ng mga saba, yun ang pinasusuklay nila. Wala po supply nila. Pag babanlawan nila, patutuyo nila, tapos yun ang po pa-supply nila. Yung gulugod. Tapos may ribs. Yun ang pinakasuklay nila ng mga saba. Okay? Ang susunod ay yung dugo na umagos. Anong dugong umagos? Ito marami dito ang Muslim po, mga sister and brother, ang bumabagsak. Kapag siya kumatay ng manok, ang alam niya ang manok ay halal, pwede sa atin. Natalamsikan siya ng mga dugo, dahil akala niya ang manok ay okay din na natalamsikan siya ng dugo.
Hindi po. Ang natumalamsik o umagos na dugo sa manok o bibi o kambing na kinakain natin, kapag ito'y dumikit sa balat natin o damit, najis po yan. Marumi po yan. Anong proof? La tajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'ami yata'amuhu illa ayakuna maitata aw damamaspuhan. Damamaspuhan. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala akong nakita na ipinagbawal sa akin. Revelasyon, sabihin mo. Kul. Wala, sinabi ng Allah, kul, sabihin mo. Wala akong nakita na pagbabawal sa ipinadala sa akin sa anumang pagkain, maliban kung ito'y patay na hayop at dugo na umagos. Kapag dugo ang umagos, sumayad ito sa ating damit at balat, kahit manok ang kinakatay, tumilimsik sa ating damit, marumi po lahat yan. Akala ng Muslim, di marumi yan, no? Ang umagos na dugo ay marumi po sa ating mga Muslim. Ibig sabihin, najis yan. Linisin po natin ang ating damit kung may dugo. Kung ano man ang natira, kung may mancha, kung niluluto na natin, alhamdulillah, wala na po problema yan. O sa balat natin ay tanggalin po natin ang umagos na dugo. Ngunit ang dumikit na dugo o natira doon sa karne, wala na pong problema, pwede na natin hindi banlawan yan, niluto na natin yan. Ang nakadikit na dugo ay hindi haram, ang bawal lang ay ang umagos. Ang naiwan doon sa loob na dugo, ano man dugo ito man ay puso, dugo din yan. Ito man ay bato, dugo din yan. O yung dumikit sa ribs, wala na pong problema yan. Sapagkat si Aisha mismo radhiyallahu anha, kapag nagkatay sila, hindi niya nababanlawan. Alam niyo po ba ang karne mas masarap pag hindi niyo binanlawan? Alam niyo po ba yun? Mas masarap ang karne na hindi binabanlawan kapag bumili kayo sa palengke, kung sariwa huwag niyo banlawan. Mas masarap siya. Kung gusto niyo naman hindi mawala ang pagkasariwa, kung may rep kayo, ibalik niyo siya ng papel para hindi mawala ang pagkasarap ng manok. Huwag niyo siyang banlawan. Mas masarap siya. Kung babanlawan niyo siya, yaong madali lang, kukunting tubig, para hindi mawala ang pagkamalinamnam ng isang karne. So si Aisha radhiyallahu anha, pag napatay niya isang karne, hindi na niya binabanlawan, ilalagay na sa palayok. At sinabi ni Aisha, lahat ng dugo na nakadikit sa kinatay namin, o maging sa palayok, dahil sa kinatay nila nakadikit doon sa alal na. Wala nang problema. Dahil hindi yan umagos. So huwag kayong magduda ngayon yung manok. Baka makita nyo may baga. Dugo to o tanggalin natin, bawal ang dugo. No, nakadikit yan, walang problema yan. No, puso, mga bato. O kinatay nyo na naiwan doon sa loob, na dumikit na dugo, wala na silang problema. Ang bawal ay ang umagos o tumilamsik na dugo. Najis po yan, kahit nabibi pa, manok, ang kinatay ninyo, dahil pinakain natin, natalamsikan ka ng dugo, ay marumi po yan. Ugasan niyo po. Kung ano man ang natirang mancha pagkatapos yung ugasan, ginawa niyo ng lahat, huwag niyo na pong pansinin niyo, wala nang problema. Okay? Ang dugo sa tigyawat, tao naman tayo. Sa tao, kung kakaunting dugo, ito ay pardonable sa Islam. Kapagkat si Umar, Amir Mu'minin, radhiyallahu anhu, nagsasala siya ng may sugat sa paa. Ganun din kay Abdurrahman o isang sahabat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinana siya. Pinana habang nagsasala, dumugo, nagsala pa rin hanggang sa mamatay siya. So sa ating kung kakaunting dugo lumalabas sa ating katawan mismo, ay huwag natin pansinin. Ito man ay mga tigyawat. Nana! Marumi bang nana? Hirap ano. Ang nana, sabi nila marumi. Ang totoo, walang proof na ang nana ay marumi. Ngunit sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bagamat walang proof sa nana na ito'y marumi, masigit na mainam linisin nyo ang inyong nana na dumidikit sa inyo. Bagamat totoong walang proof. Ang bawal lang sa Quran ay ang dugo. Ang nana ay hindi dugo. So ang nana kapag nadikit sa atin, anong gagawin natin? Higit na mainam ang linisin natin. Bagamat walang proof, sabi nila, bagamat walang proof na bawal ang nana, ito ay hindi dugo, mas mainam na linisin ninyo ang nana. Sabi ni Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah. Nana, dugo. Okay, kung tigyawat pumutok, alhamdulillah, konti lang naman yan, walang problema yan. Hindi yan marumi, hindi najis yan. Kung nasugat tayo, kung konti lang, alhamdulillah, walang problema yan. Maliban kung maraming dugo ang lumalabas sa atin, nagiging marumi na tayo. Kailangan linisin natin ang ating mga sarili. Okay? Okay. Ang baboy ay hindi po natin pwedeng kainin. Pwede bang kunin ang kanyang balat? Diba sabi natin kanina?
Kanyang ngipin, kuko. Bakit po ngipin? Bakit kuko? Ginagawa kasi noon yan ng mga pangkutsilyo o may ginagamit siya sa mga kuko, binubuo-buo nila. No? So pwede ba ang balat niya? Hindi po. Bagamat sinabi nila lahat ng balat, kapag iyong ibinilad, ay malinis, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sabi ng mga ating scholars, no, yun lang kinakain lang natin. Hindi kasama ang hindi kinakain natin. So ang baboy, sabi nila, especially ang baboy, kahit na ang kanyang balahibo, ay hindi mo pwedeng gamitin. Tandaan po ninyo, mayroong mga brush ng pintura, karamihan doon, baboy po yun, balahibo ng baboy. Pero sa iba naman, pwede po natin gamitin ang kanyang balahibo. See? Saan po tayo ligtas ngayon? Kung may doubt ka, huwag mong gamitin. Kung wala kang kailangan, alhamdulillah, wala problema. Okay? Basta huwag po natin kainin ng baboy, huwag natin kunin ang kanyang gamit, balat, kuko, maliban sa balahibo. Maliban sa balahibo. Pero higit na mainam, iwasan nyo na rin ang balahibo na kunin ito. Kapagkat masigit po tayong ligtas sa ating pananagutan. Bagamat ito'y pinapahintulot sa Sharia ng Islam. Okay? Ano pa ang marumi? Ano pa? Ang isa pang marumi ay ang wadi. Anong wadi? Kapag umihi ang babae o lalaki, mayroon sa bandang huli na papatak ay kulay puti, malapot. Najis po ito. Kapag ito'y dumikit sa atin, pagkatapos natin umihi, ito ay papatak po sa atin, hugasan po natin ang ating ari. Kapag po dumikit ito sa damit natin o balat, hugasan po natin ang ating balat. Ngunit hindi kailangan maligo, hugasan lang po at magudo. Pangalawa, ang madi. Dahil sa sobrang pagnanasa, panonood ng masasagwa na bawal ito sa Islam, panonood ng masasagwa, sobrang pag-i-imagine, pagnanasa, lumalabas po ito. Ang puti na ito. At ito ay hindi naman po kailangan ng gusol. Kailangan din na bandawan mo ang iyong pribadong lugar, nakakabreak ng wudu, at pagkatapos po ay mabudo. Ang pangatlo ay ang similya. Kapag tayo ay nagkontak o nanaginip, may lumabas sa atin na nakakabuo ng tao, marumi po ito, marinis ba ito? Marumi po ba ang similya ng tao o marinis? Marumi, malinis? Malinis ang similya. Ang similya ng isang Muslim ay malinis. O kahit na kafir. Yung nagtalik kayo, di ba? May similya lalabas sa atin. Malinis po yun. Ano bro? Marami nasasabi na najis ang similya. Higit na malakas na siya ay malinis. Ano po ang dalil? Ang dalil, ang sabi ng Prophet ni Aisha radhiyallahu anha, linalabang ko ang damit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kinukusot ko ng tubig kapag may basang similya. Kapag natuyo, pinupunasan ko na lang ito. O kina-scratch ko na lang sa kuko ko. Ginaganyan na lang, tinatanggal ko natuyo. Okay? Ang sabi sa isa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang similya ay katulad lang ng sipon at laway. See? Ang sabi ni Aisha, pinupunasan ko ito pagbasa. Kapag natuyo ay ini-scratch ko. Ibig sabihin, kapag basa ang similya, kung basa ang natuyo, pupunasan niya lang. Kapag naman ito ay tuyo, i-scratch niya lang. Kung ito ay najis o marumi, bakit hindi sila gumagamit ng tubig? Ang najis ang papawala ng sira, ang najis ang papawala ng dumi ay tubig. Ang sabi nila, paano hindi najis? Ba't tinatanggal pa ni Aisha? Ang tuyo, ba't tinatanggal pa kung hindi najis? No! Ito ay rekomenda. Rekomenda lang na tanggalin mo ang nakakapit na ito. Ngunit kung hindi mo ito tanggalin, walang masama. Ito'y katulad lang ng sipon at pilema. Si Aisha mismo ay hindi niya binabasa ng tubig kahit basa ang similya, pinupunasan niya lang ng tuyong basaan. Kapag ito'y tuyo, ini-scratch niya sa kuko niya, ginaganyan na lang. Ibig sabihin, walang tubig na ginagamit si Aisha radhiyallahu anha. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katulad lang yan ng sipon at pilema. Walang problema. Ang ibig sabihin ng Sharia, hindi marumi ang similya, pero ngunit kailangan mo magusol. Dahil marumi, malaki ang karumihan mo bilang ritual. Ritual, malaki ang karumihan mo, kailangan mo magsagawa ng gusol. Ang jalala. Ang mga jalala ay mga najis. Ingat kayo, balang ko, mahilig kayo mag-alaga. Ang jalala ay ang kumakain siya ng kapwa niya, hayop, sisiw, maruming pagkain, kahit ang marumi. Huwag niyo silang hawakan, huwag niyo silang sakyan, huwag niyo silang gatasan. Ang lahat ng ito ay bawal. Pagsakay, paggatas at paghawak, najis. Najis ang gatas, haram ang pagsakay, dahil najis siya kahit buhay. Huwag niyo silang sakyan, huwag niyo silang hawakan, huwag niyo gatasan, haram ang kanyang gatas. Maliban kung ikulong niyo at pakainin niyo ng mabuting pagkain sa loob ng 3 araw.
Ang Sharia natin, mas mainam 3 araw, nagiging ligtas na ito dahil ang kanyang maruming na kain ay lalabas na, ipapalit na yung malinis mo ang ipinakain. So, naging malinis. Ngunit hanggat hindi nyo ginagawa ito, alam nyo kumakain siya ng karne o mga aram na pagkain, huwag nyo hawakan, huwag nyo sakyan at gatasan. Ang lahat ng ito ay bawal po sa ating pananampalatayang Islam. So, ito po ang lahat ng marurumi, kabilang dito ang ihi ng bata. Kapag sanggol lalaki, inihihan ka sa damit, kuha ka ng tubig, hanggat hindi kumakain, wisikan mo lang. Walang problema. Ngunit kung babae, kailangan hugasan. Ngunit kung ang batang lalaki kumakain na, hindi na pwedeng wisik. Banlawan mo na yan. Okay? Ang dumi, ihi at dumi, ay najis po sa atin ang ihi at dumi ng tao. Maging ang hayop na hindi natin kinakain, lahat ng dumi at ihi nila ay marumi po sa atin. Marumi po sa atin. Ang suka ng isang sanggol, kung kakaunti, wisikin nyo. Ngunit kung marami ay banlawan nyo. Bagamat walang proof na ang suka ay najis, walang proof yan. Ngunit na pagkasunduan ng ating syari ng mga ulama, kasama ng mga sahaba, na linisin natin ang suka. Kapag tayo ay nagkaroon ng marami suka, linisin po natin ito. No? Linisin. Ihi at dumi, marumi. Pati hayop na hindi natin kinakain, nahihiyan at nakaapak tayo dumi, marumi. Maliban kung ang hayop ay kinakain natin, ang kanyang ihi at tae ay malinis. Hindi najis. Kambing, tupa, manok, bibi, lahat yan hindi najis. Ang ihi noon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroong lumapit sa kanyang namamaga ng mga tao. Ang sakit nila namamaga. Lumapit sila sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong gamot sa kanilang sakit. Ang sabi niya, puntaan nyo isang pastol ng kamelyo, humingi kayo ng gatas, aluhan nyo ng ihi, inumin nyo. So ang ihi ay hindi najis sa atin, ang mga kinakain nating mga karne. Lalo na kapag sila nakakapagdagmaan, naihihihan ng mga sahabat, mga ansar, hindi nila inuugasan silang nasabi. At doon may kilakal sila, kanakalakal nila ang tae ng kambing. Binebenta ang mga tae ng kambing, ginagawa nilang parang katon. Lusunog upang makalamo ka, hindi makalapit. Ibig sabihin na sisunod ko yun. Ang tae at hihi ng kinakain nating mga karne, sila ay malinis. Ngunit, kailangan nating linisin ito. Kung sakali mabigyan man tayo at may pagkakataon na linisin, ay linisin natin. Kapag naapakan natin, linisin natin, naapakan nyo sa tsinelas, huwag nyo na linisin sa tubig. Linisin nyo sa lupa. Ang lupa ay panlinis sa najis. Sapatos ka, nakaapak ka ng tae marumi. Tayo lang hindi natin kinakain. Linisin mo lang sa side, sa lupa. Wala nang problema. Kung may tubig, gusto mong tubig, halang tubig na. Kung mayroong ihi, linisin nyo sa tubig. Ang pagpapawala ng dumi sa ihi o najis, bawa umihi dito sa carpet, si brother, kuha kayo ng tubig, isang timba. Paano mawawala ang baho nun? Sa hangin. Dadali ng hangin ng tubig. Maliban kung dumi ng bata, tanggalin nyo. Ito ay solid, salukin nyo, tanggalin nyo, tapos buhusan nyo ng tubig. So sana naging maliwanag po sa atin ang lahat ng maruruming yan. Mga sister and brother, 4 na tubig, inuulit ko. At mga tirang tubig na pinaggamitin na pwede at hindi. At maruruming bagay na dapat hindi kumapit sa balat at damit at pinagsasalan dapat tanggalin natin. So alam na natin sana inshallah lahat ito. Ang kasunod nito ay magbudo ka na at tapos magsala. Dahil alam mo ng tubig, alam mo na kung anong tira kahit dinilaan pa ng sino-sino, alam mo maruruming tanggalin mo, ang sala mo ngayon ay shame. Nalinis mo na ang taharatul kabat, taharatul hadat. Na break ka, magbudo ka. Taharatul kabat, lahat ng najis na dumikit sa iyo, alam mo na kapag nadikit ito, linisin mo at magsala ka na. Malinis ka na. Mag-umpisa ka na magudo at pagkatapos magsala. So inshallah kung makakapasyal pa kami kung bibigyan ng pagkakataon ng Allah, mga brother and sister, ituturo namin sa iyo kung paano ang paraan ng sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nagdarasal, yumuyuko, tumatayo, nagpapatira pa, lahat kung paano ang kanyang mga style upang maging 100% ang inyong mga sala, inshallah. So kung gusto ninyong magtanong hinggil sa tinakda natin, ay po pwede po kayo magtanong, brother and sister.